Hi Scorpio, kumusta po kayo? Hello po mga ate mga dude. Kumusta po? Maraming salamat po sa mga patuloy pong sumusubaybay. Kung bumalik ka, nagpapasalamat ako sa iyo. At ito agad ang mensahe sa iyo ng Divine Universe. Agad-agad. Yan po mga ate mga dude. Marami po sa inyo ay maaring kayo po ay nagmamanifest ng abundance o maging maayos na po yung inyo pong money, career, yung financial po ninyo, masolusyonan na yung problema po ninyo sa pera. Ask for your needs to be met. Alright, so mga dude, ito po yung mensahe po sa inyo sa money, career, sa pananalapi. Ngayon pong November 2023. Ask for your needs to be met. God and the angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped. And it begins with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same holds true with clearly asking other people to assist you. Yan po. Mga dude, ang sinasabi dito ng Divine Universe, ang mensahe po sa inyo ay kung hirap na po kayo, sa kahit paanong paraan ay humingi po kayo ng tulong. Yung meron po kayong action na gagawin. Halimbawa po, magte-text po kayo, magre-reach out po kayo sa mga taong malapit po sa inyo. Yan po, susubukan nyo po kahit na kumukontra yung isip po ninyo na baka wala ring pera yung lalapitan mo, subukan mo pa rin. Ask for help. Kasi at least makikita ni God o ng Divine Universe na gumagawa ka talaga ng paraan na humingi ng tulong. May action. Yan po, mula po sa inyo. Kaya, si God po yung gagawa na ng paraan kung paano po kayo tutulungan. Yan po. Basta sinasabi dito ay, hayaan mo na tulungan ka ni God. So, maging receptive din yung energy mo. Yung hayaan mo rin yung sarili mo na tumanggap ng tulong. Ayan o. So, kayo po ay talagang makakatanggap ng tulong. May tao talaga or mga tao na tutulong po sa inyo ngayong November. So, magandang mensahe po yan. Positibo po yan mga dude. Lalo na po ang ilan po sa inyo ay talagang hindi po magtagpo yung inyo pong yung mga pangangailangan po ninyo sa kung magkano po yung kinikita po ninyo. So, napakahirap. Kumbaga mga dude, kulang na kulang ang ilan po sa inyo, kulang na kulang po yung kinikita po ninyo, yung income, yung salary, kulang na kulang sa mga bayarin po ninyo. So, yan po, humingi po kayo ng tulong sa iba't ibang paraan o nagdasal ka. Ang sinasabi dito, kailangan mo rin gumawa pa ng iba pang aksyon. Bukod sa pagdarasal, ay hingi ka rin ng tulong sa ibang tao. Asking other people to assist you. Face your financial fears. When you are honest with yourself about fears of success or failure, they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness, and you will realize that you, in fact, have nothing to fear, and that every successful person has struggled with and released these self-doubts. Yun po mga dude. Sa mga, lalo na sa mga may balak po na mag-invest ngayon po, ngayong November, nandun po yung takot po ninyo na paano po kung hindi po maging matagumpay, kung ano man po yung paglalaanan po ninyo ng pera, ng oras, at ng inyong pong divine energy. So, ang sinasabi dito ay lahat ng gustong i-emphasize ng Divine Universe, ng angels, Holy Spirits, na lahat ng mga naging successful na mga tao, lahat ng mga nagtagumpay ay talagang dumaan muna sa napakatindi talagang yung nag-struggle talaga. Pero nag-thrive. Talagang mga dude ay sobrang nahirapan. Marami munang nawala na pwedeng mga tao sa buhay nila o
mga opportunities, mga naipundar na, o kung ano man yung meron ay nagkandawala talaga, nawala talaga, nasimot sa ilan. So, dumaan sa matinding pagsubok bago nagkaroon ng napakagandang self-realization, nagkaroon ng realisasyon, at doon din nagkaroon ng milagro sa buhay nila. So, yung mga nahirapan po sa buhay, yun po sila ngayon yung mga successful na, no, mga ate, mga dude. Dahil patuloy pa rin po silang nagsisikap. At kung may mga pagkakataon talaga na may mga problema pa rin at natumba pa rin, tayo lang din sila at pinagpapatuloy pa rin po. At kung kinakailangan humingi ng tulong, katulad po nito, asking other people to assist you, ganun po, humingi pa rin ng tulong. Walang ka ego-ego, walang ka pride-pride. Talagang humihingi pa rin. Nagre-reach out pa rin dahil iniisip ng mga naging successful na hindi naman sila magiging successful kung hindi rin sila nakipag tulungan sa iba or humingi ng tulong. Ganun po. Or kung hindi rin sila nag-reach out sa iba. Yun po. Yung mga successful po na mga tao ay iniisip din nila na hindi naman sila magiging successful ng sila lang. Kakailanganin pa rin ng ibang mga tao, other people's resources, o yung mga tulong po ng ibang tao, o networking, yan po yung mga nakakasalamuha po, yan po sa business industry or sa kung saan man po yan, mga ate, mga dude, sa may connection sa inyong career o trabaho na mga tao, mga co-workers, colleagues, ganyan po, mga katrabaho, mga nakakasalamuha po sa negosyo, online man po or hindi, or online platforms. So, meron ditong visualize abundance in all forms. God gave you such great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold the steady vision of that which is beautiful, healthful, positive, and filled with blessings. And that is what you will experience. So, dito po mga ate, mga dude, ay makakatulong yung visualization, yung i-visualize, yung iisipin po ninyo, yung pong iisipin po ninyo talaga na walang imposible, mga ate, mga dude. Kung ano yung ini-imagine po ninyo na maaring magandang mangyari, iniisip po ninyo na magiging maayos po, na may tutulong sa inyo po sa pera o sa trabaho po ninyo, na magkakaroon ka ng solusyon, na may darating na tao na makakatulong sa'yo, or may mga blessings na matatanggap ka na unexpectedly, hindi inaasahan talaga na, kasi basta positibo, mga ate, mga dude. Yan din po talaga ang inyong ma-experience. Yan po yung mangyayari. Magmamaterialize po yan. So, makakatulong talaga yung visualize in all forms to. Visualize abundance in all forms. So, ang sinasabi ng guardian spirits ko ay makakatulong sa inyo yung imbis na yung mga iniisip po ninyo ay, yung ini-imagine po ninyo ay magkakaproblema, mas magiging malala yung problema sa pera, lalong mawawala ng pera, baguhin nyo po yun. Palitan nyo po ng maaring may mga taong dumating sa buhay po ninyo na makatulong sa inyo sa pera, may mag-alok po sa inyo ng magandang opportunities, ganyan po, magandang offer, o pera po, may tumulong po sa inyo sa pera, or i-visualize po ninyo yan na bigla kang makatanggap ng email na may tulong pala, ayun po, na may tulong financial assistance, o may donation kang matatanggap, may regalo kang matatanggap, o monetary rewards, monetary gift, ganyan po mga ate, mga dude, o may biglang magpadala sa'yo kung meron kang kaibigan o kamag-anak sa ibang bansa, may magpadala sa'yo ng yun po, package, o may magpadala po sa inyo sa kayo po yung makatanggap po ng pera, ganyan po, pera padala, ganyan. So, lahat ng mga blessing, isipin nyo po, basta positibo. Yan po. Huwag yung pangungunahan po kayo na, naku, paano yan, hindi na makakabayad sa utang, hindi makabayad sa renta ng bahay, o mga monthly bills, o
yung loan, yun po, mga utang, hindi po mabayaran, nagkakapatong-patong. So, kung ano man po yung takot po ninyo ay, face your financial fears. Harapin niyo po yung takot niyo na yan at wag po kayong magpa-control dyan. At ayan po, mas dalasan po ninyo ngayong November na mag-visualize po kayo na. Imagine po ninyo na magiging maayos yung inyo pong pananalapi, yung financial po ninyo, money, career, o trabaho, creative projects. Yan po. Okay, so meron ditong acting as a friend and innocent, but plotting against you in silence, want to expose you in public. Lalo na dito sa ilan po sa inyo, nanonood dito, ilan po sa inyo, tarot reader din po, o meron po kayong online platform, ano man pong ginagawa po niyo sa internet, yun po meron pong talagang nagpaplano sa inyo ng hindi maganda. Maaring ito ay naging kliyente mo na, o naging katrabaho mo, o kaya ay naging acquaintance. Yan po. O nagpapanggap na friend pero frenemy pala, o frenemies. So, maaring kung ikaw ay tarot reader, maaring naging kliyente mo na rin ito at maaring nagpa-reading na rin siya sa'yo, nagpa-private reading na rin siya sa'yo dati. So, talagang umaarte lang ito na mabuti, na mabait sa'yo, pero ayun, sinasabi dito na trust the wisdom of your soul. Kasi yung soul mo hindi yan magsisinungaling. Ramdam ng soul mo, yun ng iyong higher self, ng iyong, kasi ancient soul ka eh. Ancient soul ang naririnig ko dito. So, ramdam na, kitang-kita ng soul mo na itong mga to ay acting as a friend and innocent lang. Pero kung ano-ano yung ginagawa or binabalak, yan po, ang ilan sa inyo kasalukuyan ang ginagawa ng kung ano-ano sa internet or sa public, or gusto kayong siraan sa publiko, no? Ayun po, want to expose you in public, yan po. O merong maaring ang tao na to ay may alam na personal na impormasyon o secret mo at gusto niyang ipahiya ka, yan po, sa internet or sa public. Pero, ayun, face your fears, sinasabi din dito. Kung ano man yan, takot na yan, huwag kang matakot. Okay, harapin mo yan, mga dude. Hindi naman din magtatagumpay yung nagpaplano sa'yo na kung ano man yan. Yan, plotting against you in silence. Wow! Wow! Kaya lalo silang manggagalaiti kasi tingnan nyo naman to. Significant ang number 8 sa inyo, maaring napanaginipan nyo yan or madalas nyo pong makita number 8888 or kayo po ay nakakita po ng snake, ahas sa panaginip or tattoo design na snake or kahit saan nyo po makita picture o design sa t-shirt or kahit saan po sa internet or physical talaga na makita nyo yung totoo talagang ahas. Sign din po yan, ating mga dude na ito po, successful withdrawal, type yes or amen to affirm. Ayan. So, kahit hindi na po ating mga dude, kahit wag na kayong mag-yes, mag-amen, kung kayo po ay sobrang busy talaga, kahit hindi na po kayo mag-type ng yes or amen. Basta po, maasahan ko po ba, mga ating mga dude na kayo po ay alisin nyo po yung takot po ninyo. Ayan o, yung face your financial fears, alisin nyo yung takot ninyo sa pera, sa kung ano yung mga hindi magandang mangyayari. Basta po, yung pong i-visualize po ninyo yung abundance in all forms, i-visualize po ninyo yan. Ito po yung 888. 8,800,000, bahala na po kayo kung ilang digit po yan. Ayan po yung i-manifest po ninyo. Successful withdrawal. Wow. Alright, so hindi po tayo, sarado po natin ang inyo pong reading. Hindi po tayo ng mensahe mula po kay Jesus Christ. Holy Angels, Holy Spirits, hingi po kami ng mensahe po mula kay Jesus Christ. Jesus Christ. Okay. Wow. According to your faith, ito yung mensahe po sa inyo ni Jesus Christ, ng Panginoong Jesus. So to speak,
according to your faith, be it unto you. Matthew 9:29. So, wow. Mga ate, mga dude, abundance ito kung may makakita po sa inyo ng kasi meron dito, nag-iihaw nga siya ng, tingin ko nga dito, tilapia eh. Basta kahit anong isda po itong mga ate, mga dude. I-channel ko po sa inyo ano yung energy ng ilan po sa inyo. Maaaring ang ilan po sa inyo ay mahilig pong magprito o mag-ihaw po, no? Inihaw. Gusto nyo po yung inihaw na tilapia o kaya po yung malaking tilapia po. Wow. At maaari nga din po na mahilig po kayo sa nature, sa dagat, yan po, beach, o mahilig kayong mag-ihaw pag kayo po ay nagsuswimming, ganyan po. So, ang alam nyo po yan, yung isda po ay sign talaga yan ng abundance, ng infinite abundance, ng swerte, ng marami pong pagkain. Ayan po. So, according to your faith, be it unto you. So, ang gusto pong sabihin sa inyo ni Jesus Christ, ang Panginoong Jesus, so to speak, ay yung inyo pong pananalig. Okay, yung inyo pong pananalig. Yan po yung makakabura ng inyo pong financial fears. Yung inyo pong pananalig, yung paniniwala nyo po kay God, sa Divine Universe, kay Jesus Christ, na kayo po ay hindi pa babayaan, lahat ng kailangan po ninyo ay i-visualize mo lang, hilingin mo, kahit sa isip lang, i-manifest mo at talagang ibibigay. Ayan o. According to your faith, be it unto you. So, napakaganda pong mensahe po sa inyo mga ate, mga dude. Dahil maaring ang faith ng ilan po sa inyo, nakikita ko, na kayo po talaga ay naniniwala, na kayo po ay talagang makakapag-withdraw ng 8,800,000 o kung ano po, may mga butal, basta kung ilang digits po ang gusto po ninyo i-manifest, kasi yan po ay pang milyonaryo at bilyonaryo po yan. Meron po talagang gustong maging mayaman, maging milyonaryo, bilyonaryo. Kaya sabi po dito ni Jesus Christ ay, according to your faith, be it unto you. So, kung anong gusto mo, sky's the limit. Walang limitasyon. Kung ano yung paniniwala mo na magkakaroon ka, yes, magkakaroon ka. Definitely. Wow, type yes or amen. Pero kahit hindi na, mga ate, mga dude, basta trust and believe. Ayan, trust the wisdom of your soul. Mga ate, mga dude, maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. Love and light and peace.